Good morning everyone. Matagal-tagal tayong hindi upload dahil wala tayong gala. Medyo masama din yung panahon ngayon, parang ulan, makulimlim. Araw-araw umulan dito guys, kaya hindi rin tayo makapag-drive ng gala. For today's video, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang mga pros and cons ng Sniper 155 ng Yamaha. Sasabihin ko lahat ng na-experience ko dito sa motor ko na to. Mga ilang weeks na din tayong pinaka-upload or months. Dahil sa dahilan ng busy na naman tayo sa trabaho. At medyo laging bad weather, kaya di tayo nakakagala. May order pala ako side mirror, darating siya mamaya. At i-review din natin yon sa next upload na yun guys. At para kung magustuhan nyo, maglalagay na lang din ako ng link. At sure ako na poging-pogi yun para sa sniper natin guys. Okay, here's the final review after 5 months of using Sniper 155 of Yamaha. So, pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba ang mga pros and cons ng isang Sniper 155. Ang Sniper 155 ay gumagamit ng 155cc engine na fuel injected na may 4-stroke, 4 valves, single cylinder, single overhead cam at liquid cooled. At may capacity ito na gas tank na 5.4 liters at fuel consumption of 43 kilometers to 50 kilometers. It depends on your throttle habit. Pag-usapan naman natin kung gaano ba kalakas ang isang Sniper 155 standard. Ang Sniper 155 ay merong 17.7 horsepower at 9,500 RPM. At meron itong lakas na 14.4 newtons meter of torque at 8,000 RPM. For 155cc, napakalakas na nito na merong top speed na 130 km per hour. So sa mga aggressive na rider, bagay sa inyo to. Napaka-aggressive ng design, ng look, at ng style niya. Ano nga ba mga pros and cons ng isang Sniper 155 standard? Ngayon, pag-uusapan natin ng mga issue ng Sniper 155. Pang-una is yung issue niya sa tensioner. Based sa experience ko, wala pa naman akong nagiging issue sa tensioner niya. May mga napapanood lang akong mga videos about the Sniper 155 na mayroong mga issue sa tensioner. Halos karamihan sa kanila is tensioner yung issue. At meron din akong mga tropa na nagsasabi na di pa ba ako nagkaka-issue sa tensioner niya. Basically, hindi pa. Pero based sa mga experience ng mga tropa, meron silang mga issue sa kanilang tensioner ng Sniper nila. Pangalawa is yung issue niya sa fairings niya. Mahirap na pagbaklas ng fairings at maingay na fairings. So as you can see, nasira ang side clip ng side fairings ko. Di ko alam kung paano nasira yan, pero based sa experience ko is maingay talaga siya. Pangatlo, ano nga ba ang pangatlong issue ng Sniper 155 is ang kanyang telescopic fork or suspension niya sa harap. Karamihan sa mga nagsasabi, napapanood ka sa YouTube or Facebook, is maingay or pag nadadaan sila sa lubak is may lumalagotok sa front suspension nila. Ganon din ang experience ko. Every time na nalulubak ako sa daan, is maingay ang kanyang front suspension. Pang-apat na issue para sa Sniper 155 is ang kanyang gas tank. Ang Sniper 155 ay merong 5.4 liter gas tank which is limited nga para sa 155cc. Pero ito ay fuel injected. So matipid to sa gas pero napakaliit ng kanyang gas tank for 155cc. Sana kahit nilakihan lang sana nila ng kaunti. Ano pa nga ba
ang issue ng Sniper 155. Panglima is ang kanyang mainit na makina. May mga experience ako na nararamdaman dito sa side fairings ko na sumisingaw yung init ng makina. Pero sabi nila sa katagalan is nawawala din naman yun. Maliban sa mga issue na yun, is wala naman na akong nararamdaman na iba pa dito sa Sniper ko. Ngayon, titignan naman natin kung ano ang maganda sa Sniper 155 standard version. So ano nga ba ang kinaganda ng 155cc ng Yamaha, which is the Sniper? Pang-una, meron itong aggressive design na may magandang kulay, malalaking gulong na parang big bike looking talaga siya. So fit to para sa mga aggressive rider. Pangalawa, is meron na siyang VVA or variable valve actuation. At meron na din itong assist and sleeper clutch. Ang assist and sleeper clutch is para maging smooth ang pag-downshift natin sa motor. Pangatlo naman is meron na itong mga additional features tulad ng kill switch, passing light, at hazard. So, para sa 155cc, is napakaganda na nun. Pang-apat naman is yung kanyang fuel efficiency. So, nasabi ko nga kanina na meron itong 5.4 liters of gas tank, pero napakatipid nito sa gas. Panglima, na maganda sa Sniper 155, isang pagkakaroon niya ng malalaking tires. Sa harap is meron tayong 90/70 na front tire. Sa rear tire naman is meron tayong 120/70. So, napakalaking advantage na nun pag lumiliko tayo sa mga curve na daan at pag nagbabanking tayo. Pero mag-iingat-ingat tayo dahil di natin maiwasan ng aksidente. Pang-anim naman is ang kanyang pagiging comfortable. Sa seat height naman niya, meron siyang 795 mm at 5'4" ako. 5'4" foot ako. Not sure or 5'4" or 5'3". So medyo, as you can see, tiptoe ako. Di naman siya gaano kalaki yan. At yung positioning ng motor is pa-upright. So di siya masyadong aggressive, di siya masyadong masakit sa likod tulad ng mga ibang motor. So para sa motor na to, it's very good dahil napaka-comfortable niya gamitin at hindi siya nakakangalay pag naglo-long rides. Last but not the least is the good performance of Sniper 155 ng Yamaha. Simula nung nabili ko to, is napakaganda ng performance niya sa akin, guys. Nagkakaroon ng top speed na 130 km/h at napakatipid sa gas. Sama mo na lahat ng mga sinabi ko kanina. Talagang magkakaroon siya ng good performance kung meron siya mga features na ganun. Para sa 155cc na presyong 123 to 125,000, is napaka worth it nito. 5 months of using it, walang problema. Konting issue lang, pero napakaganda ng performance. Yun lang ang pros and cons ng isang Sniper 155 ng Yamaha. Yun lang ang mga naging issue ko at mga good features na natuklasan ko dito sa motor na to.